ng ating mga balita. Bongbong Marcos inendorso ng kilusang bagong lipunan bilang 2022 presidential bet. Katawan ng sanggol na nakasilid sa karton natagpuan sa Palawan. Buwak LGU nagsagawa ng Executive Planning and Budgeting Meeting para sa taong 2022. COVID-19 update sa Marinduque, alamin. Isa patay sa mass shooting sa isang grocery store sa Tennessee. Carlos Yulo nagkamit ng gold medal. Badyaw girl Rita Gaviola bet maging beauty queen. Nominasyon bilang Vice President permado na ni Duterte. Sa ulo ng ating mga balita. Bongbong Marcos inendorso ng kilusang bagong lipunan bilang 2022 presidential bet. Katawan ng sanggol na nakasilid sa karton natagpuan sa Palawan. Buwak LGU nagsagawa ng Executive Planning and Budgeting Meeting para sa taong 2022. COVID-19 update sa Marinduque, alamin. Isa patay sa mass shooting sa isang grocery store sa Tennessee. Carlos Yulo nagkamit ng gold medal. Badyaw girl Rita Gaviola bet maging beauty queen. Nominasyon bilang Vice President permado na ni Duterte. Update sa lagay ng panahon sa probinsya, alamin. Magandang hapon o magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque, mga bayan ng Buwak, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Torrijos at Santa Cruz. Ako po si Romeo Mataak Jr. at ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Inendorso ng kilusang bagong lipunan o KBL si dating Senador Bongbong Marcos bilang pambato ng partido sa May 2022 presidential elections. Ang KBL ay ang partidong itinatag ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nagpasalamat naman si Marcos sa naging nominasyon sa kanya ng partido. Sa hiwalay na event, sinabi ni Marcos na malapit na niyang i-anunsyo ang magiging plano niya sa eleksyon, pero hindi niya binanggit kung ano ang kanyang tatakbuhang posisyon. Samantala, isang katawan ng sanggol ang natagpuang nakasilid sa isang karton sa Upper Lapu-Lapu, Barangay Poblasyon sa bayan ng Nara, lalawigan ng Palawan nitong Martes ng umaga, September 21. Sa report ng Nara Municipal Police Station, 9:30 ng umaga ay nakatanggap ng tawag si Police Major Reginald Manalo, hepe ng Nara Municipal Police Station, mula sa isang nagngangalang Roger Calso tungkol sa katawan
ng sanggol. Agad na nagpadala ng tauhan si Manalo sa lugar at doon nakita ang nasabing naaagnas na sanggol na nakasilid sa karton at nabalutan pa ng mga papel at resibo. Ayon sa source ng Palawan, pinag-aaralan pa ng autoridad ang mga resibong nakuha sa karton na posibleng maging lead sa kanilang ginagawang investigasyon sa maaaring pagkakakilanlan ng nagtapon ng sanggol. At sa ating lokal na balita, isinagawa kahapon ng pamahalaang bayan ng Buwak ang ikalawang Executive Planning and Budgeting Meeting para sa taong 2022. Pangunahing pakay ng pagpupulong ang pagsasapinal ng mga plano at magiging proyekto ng Buwak LGU. At sa susunod na taon kung saan ay kinonsidera ang mga naging epekto ng pandemya. Tinalakay din ang ginagawang Devolution Transition Plan o paghahanda naman ng nasabing bayan para sa nakatakdang implementasyon ng Mandanas-Garcia versus Ochoa ruling sa 2022. Si Mayor Army de la Cruz Carrion ang nanguna sa gawain na dinaluhan din ng mga pinuno ng iba't ibang departamento. At mga kababayan, ako po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang mga mahalagang paalaala. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! At sa atin naman pong COVID-19 update, wala pong nadagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan as of September 24. Sa pinakahuling monitoring ng PHO, mayroong 374 na COVID-19 active cases sa probinsya. At ito po ay nakapagtala ang bayan ng Santa Cruz ng 36, 26 sa bayan ng Torrijos, 91 sa bayan ng Buwak, 43 sa Mugpog, 92 sa Gasan, at 86 naman sa bayan ng Buenavista. May 2,159 na gumaling mula sa kabuuang 2,660 na tinamaan ng sakit. Pero meron namang wala namang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuuang 127 na nasawi sa ating lalawigan. Isa ang naitalang namatay o patay habang marami ang nasugatan sa naganap na pamamaril sa isang grocery store sa Memphis, Tennessee. Natagpo ang patay rin ang suspect na sinasabing nagpakamatay matapos itong mamaril sa isang grocery store sa 214 New Byhalia Road in Collierville, Tennessee. Itinuturing naman ni Collierville Police Chief Dale Lane na ang pangyayari ay kakaiba dahil ito ang unang pangyayari na naganap na ma-shooting sa kanilang lugar. Dinala na sa pagamutan ang mga nasugatang biktima.
Nagkamit ng gold medal si Filipino gymnast Carlos Yulo sa 2021 All Japan Senior and Masters Gymnastics Championship sa Yamagata. Sinabi ng kanyang coach na si Monehiro Kugemiya na nakakuha rin ito ng bronze medal sa vault event. Dagdag pa nito, nagtala ng 15.30 points si Yulo sa floor exercise at 15 sa vault event. Magugunitang hindi nagtagumpay si Yulo sa mga events na sinalihan nito sa Tokyo Olympics. At mga kababayan, batiin po muna natin ang atin pong mga masugid na mga tagapanood dito po sa ating programang Balitaan sa Sentro ng Pilipinas. Ito, ang ating mga kababayan Adrian Rosales na hindi po natin makakasama ngayon sa ating balitaan dahil marami po siyang mga kailangang tapusin. Gayun din po, congratulations sa lahat ng bumubuo naman sa Rotary Club of Marinduque North. Magbabalik po kami mga kababayan makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Resbakuna kontra COVID-19. At sa atin naman pong showbiz balita. Manghang-mangha ang mga netizens sa kagandahan ni Bajau girl Rita Gaviola. Si Rita, yung nakuna ng picture noon sa kalsada na may kargang bata na agad-agad ay sinali sa Pinoy Big Brother. Noon pa man, kahit sabihin pang walang ayos o marungis ang dating niya sa salitang kanto, pero hindi maitatanggi na lutang ang kanyang kagandahan. At sa Instagram post nga ng dalaga, lalong marami ang namangha sa kagandahan niya. Kagandahang siguradong puputaktihin ng mga kalalakihan. At kagandahang gugustuhin mong makita sa stage na rumarampa na may corona. Payo ng mga fans po ni Rita, mag-training muna siya sa pagrampa, pagsasalita, pagsagot sa mga tanong at sigurado makukuha niya ang kanyang pangarap. Sobra-sobrang araw ang transformation ni Rita na hindi mo na talaga makikita ang bakas ng kanyang nakaraan para nga siyang pinanganak na mula sa angkan ng mga mayayaman. Formal nang tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nominasyon ng paksyon sa PDP laban ni Energy Secretary Alfonso Cusi para maging Vice Presidential bet ng partido sa 2022 elections. Makikita sa larawang ibinahagi ng partido habang nilalagdaan ng Pangulo ang Certificate of Nomination Acceptance. Samantala, hindi pa umano batid ni Presidential Spokesperson Harry Roque kung pinalna ang pagtakbong Vice President ni Duterte dahil nasa facility quarantine pa siya. Hintayin na lamang daw ang mga kaganapan hanggang Oktubre 8, ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, at November 15 ang huling araw naman ng substitution ng isang kandidato. Nominado ng PDP laban Cusi faction sa pagkapresidente si Senador Bongo, pero tinanggihan ito ng huli. Samantala, sa atin pong lagay ng panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang inaasahan sa Kabikulan, dito po sa Northern Samar, Oriental Mindoro, dito sa ating lalawigan ng Marinduque at sa bahagi po ng Romblon.
Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilagang silangan ng Iral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Ang araw po ay lumubog na alas 5:48 ng hapon kanina. Samantala mga kababayan, para naman po sa ating pagkaing pangkaluluwa. Alright, so basahin ko na lamang po ano ang nilalaman ng atin pong pagkaing pangkaluluwa. Pero bago yan, nais po muna nating batiin ang ating mga kababayan na nakatutok po ngayon dito po sa ating live feed. Ito po pala, sila Tita Susan Nase, si Tito Nelson Nase, and of course, ang ating pong mga kababayan dyan, si Jason Malalad Hermosa ay nakatune in din po. Gayun din po ang aming mga angels sa Marinduque News Community, si Cathy Pilar. Gayun din po si Rose Marie Caniete, si Mark Ardeliano, si Hannah Gale Seraspe. Gayon din po si, sino pa? May nakalimutan ba tayo? Mukhang lahat na ay nabati natin. And of course, mga kababayan po natin dyan sa Greater Toronto, dyan po sa Canada, ang amin pong webmaster na si Tito Gilbert Haculbia. Gayon din, ito muna, ibigay muna natin ang napakahalaga namang pagkaing pangkaluluwa. Yan, medyo nalilito ako. Sabi po dito sa mga sulat o mga taga-Efeso, Kabanata 1 at mga talata 2. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Talaga nga po sa panahon po nito o sa panahon po ng pandemya, kailangan po nating isipin na dapat ang Panginoon ay nasa sa atin. Alright, so ano yung sinasabi kanina? Alright, thank you so much at maraming salamat po sa lahat po ng mga nakiisa sa ating balitaan, bagamat tayo po ay nahuli dahil nagkaroon po tayo ng technical difficulties at napakarami po talaga ng napakahina po ng internet connection sa maghapon sapagkat bumuhos po ang malakas na ulan kanina. So nagkaroon po kami ng mga technical glitches dito po sa ating studio. Gayun din, kinailangan ho nating i-assist ang ating naman pong ang ating Rotary Club of Marinduque North dahil kanina nga ni po ay nagkaroon naman sila ng aktibidades kung saan ay nagsagawa po ng kauna-unahang virtual spoken poetry contest ang Rotary Club of Marinduque North. Kaya congratulations sa lahat po ng ating mga kasama dyan sa Rotary Club of Marinduque North headed by our president, si Tita Rosette Pitero. Yan. At sa lahat po ng nanalo, congratulations po sa inyo. Ngayon din, of course, ang atin pong mga kababayan ay nanunood. Gina Mamplata is watching. Romeo Jimenez nanunood. Sino pa? Magandang gabi kabayan, DJ Myong. Ingat lagi kayo watching from Quezon City. Ngayon din si Angelo Salazar, Backyard. Watching from Mugpog Isolation Facility sa Mugpog Central Elementary School. Speaking of Mugpog, special shout out sa head po ng activity kanina, napakabait, napakahaba ng pasensya, ang principal ng Mugpog Comprehensive National High School ba yun, Direk? Oo, sana tama ako. Si Ma'am Cora, ang napakasipag po na principal dyan. Gayun din si January Garay, good evening watching from Lucena City. Gina Mamplana, magandang gabi. Mark Ariel Ordeliano, stay safe Marinduqueños. Gayun din watching, siya daw ay nanunood live from Barangay Banugbog, Santa Cruz, Marinduque. Si Kabayan, yan, sabi ni Eljun Pardelia, bongbong tayo sa 2022. Francis Paredes pa shoutout naman Kabayan, at si Mark Ariel Ordeliano sa lahat ng MNC Angels.
And of course, special shout out sa ating mga kasama po dito sa loob ng studio. Kinakailangan po naming mag-OT and talagang ibinibigay ko po ang pasasalamat sa aming mga kasama dito. Of course, po kami ng mga sa atin pong sabi nga ni namin ay ang atin pong how should I introduce this very beautiful woman, ang iniidolo po at sinisinta ng atin pong kasama dito sa technical, ang atin pong masipag at talaga namang patuloy ang pagyabong, si Mr. Jopet Lumagbas. Pinapabati po niya ang kanyang mahal at malapit sa puso na si Ayla Sol dyan sa bayan ng Gasan. Sa kabilang banda, nais po nating batiin ang malapit din po ito sa ating puso, at talaga pong iniidolo natin sa kabaitan at kagandahan. Mula po dyan sa bahagi ng barangay Malbog, na sa kasalukuyan ay nandyan po sa bahagi naman ng barangay Santol. Yan ang isa sa pinakamagandang individual na nakilala po namin. Nakilala ko po, should I say. Si Mish Macariola. Magandang araw at magandang gabi sa inyo. Gayun din, special shout out sa lahat po ng ating mga kapamilya na nanonood, si Portia Adones, Josephine Gayapanaw Bailon. Magandang gabi kabayan, watching from Quezon City. Magandang gabi kabayan. Diyan si Angelo Salazar nanonood. Magandang gabi din po. And of course, sa lahat pa rin po ng ating mga kapamilya, dyan po sa mga kababayan natin na nanonood dito po sa ating live feed sa pamamagitan po ng ating mga social media pages. Kabahagi po natin ang Gwapong Marinduqueño, ang Marinduque Ngayon at ang Philippine Information Agency Marinduque, kung saan po ang inyong lingkod ay nagtatrabaho at nagbibigay serbisyo publiko. Ngayon din po, special shout out sa atin pong mga kababayan na nakatunghay naman po sa kanilang mga telebisyon. Yan, ito po'y live na live dahil dumarating po kami ngayon sa mga bayan ng Gasan, Mugpog at bayan po ng Buwak sa pamamagitan po ng Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Ang Marinduque. Alright, so yan. Maraming salamat po at dito na po nagtatapos. Ayan, condolence daw po sa pamilya Mataak. Okay, maraming salamat po pala. Nakalimutan ko pong ibigay at ipaabot on behalf ng amin pong pamilya sa amin pong mahal na Tiang Ansay. Mataak Mangkukang na nung isang araw po ay pumanaw at agad pong inilibing kahapon. Kami po ay lubos na nagpapaabot sa lahat ng ating mga kababayan na nagpaabot po ng pakikiramay sa amin pong pamilya. Gayon din po, mula po sa aming Ate Elaine at Kuya Rico, sa kanyang mga kapatid, sa mga kapatid po nila Tiang Ansay, Mataak Mangkukang, ay amin pong ipinapaabot sa inyo ang amin pong marubdob na pasasalamat, lalong-lalo na po yung nagpaabot ng tulong noong siya po ay nakikipaglaban sa sakit. At especially po sa atin pong mahal na Mayor Leo Libelo na nagbigay ng oxygen noong siya po ay bumaba ang oxygen level. So maraming salamat po sa lahat pa po ng tumulong sa aming pamilya, sa pamilya ni Ate Elaine, Kuya Rico. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po dyan ay gumaan-gaan ang nararamdaman na sakit at pighati ng amin pong pamilya. So, maraming salamat po sa inyong lahat at pansamantala na po tayong magpapaalam dahil oras na po para tayo naman ay magkakitaan po dahil sobrang OT na po ng aming team. Magkarinigan at magkapanooran pong muli tayo sa darating po na Lunes. Ang bilis ng panahon dahil isang linggo na naman po tayong nagkasama-sama dito po sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ako po si DJ Myong, kasama po ang aming Managing Director ng Marinduque News Network, si Mr. Adrian Rosales, at ang amin naman pong Regional Director ng Philippine Information Agency Mimaropa, si Director Dr. Joey Alagaran III,
ay ako po ay nagpapasalamat sa kanya ng lubusan sapagkat marami po siyang mga itinuro at binigay na mga wisdom, sabi nga ni po, karunungan para po dito sa ating ginagawa dahil this month po na lamang ang aming regional director. Tatahakin naman po niya ang isa pang magandang journey. Pretty sure marami na naman po siyang may impluwensyahan na mga kaparehas ko na tinahak po ang sektor na ito na pinasok po ang media and telecommunication industry. At muli po, ako naman Romeo Matac Jr. sa pangalan pong din ng aming mga kasama po dito sa studio. Of course, ang amin pong Director for Multimedia and Production na nandyan po sa harap. At sobrang sipag si Direk Mark Cesar Ola. At binabati ko rin po ang lahat ng kanyang mga kasama sa IRAMP. Ito po yung isang grupo ng mga kabataan dito po sa ating lalawigan na nagsusumikap para naman po maipaabot sa kanilang mga kapwa kabataan at eventually ay makapag-develop at sabi nga po ay makapag-impluwensya ng mga kabataang nais maglingkod sa ating komunidad para maging isang produktibong mamamayan ng ating bansa. So yan po ay pinangungunahan ng ating kaibigan at kasama po dito sa trabaho, Direk Mark Cesar Ola. And congratulations dahil parang isa sila sa mga organisasyon dito sa probinsya, mga kabataan, organisasyon ng mga kabataan na mayroong Securities and Exchange Commission certificate. Aba, ay napakaganda huyang milestone, malaking bagay na sa inyong grupo dahil yan ang magsisilbing legal representation ninyo sa mga susunod ninyo na mga programa. So again, congratulations sa lahat ng bumubuo sa IRAMP. Yan. So muli, sa lahat pa rin po ng aming mga kababayan na nanonood ay and of course, ang aming pong kasama dito sa aming technical na mukhang magaan ang kanyang trabaho ngayon, si Mr. Joe Pete Lumagbas. Congratulations dahil sabi niya kanina kailangan pa daw niya ng assistant pero naitawid ang programa. So congratulations then Joe Pete, and you are really doing a very great job sa team at sa organisasyon. Also, ang amin pong pakikiramay ipinapaabot naman po namin sa pamilya ng amin pong kasama dito sa trabaho sapagkat pumanaw po si Mr. Sergio Nepomuceno, ang kapatid po ng nanay naman ng aming Assistant Director na si Mr. Santino Latorena. Mula po dito sa Marinduque News ay kami po ay nagpapaabot ng aming pakikiramay. Yan po ay tatay ng aking din kaibigan na si Pipo Nepomuceno. Si Mr. Sergio Nepomuceno ay nagsilbi pong Pangulo ng Samahan ng mga Senior Citizen dito po sa bayan ng Buwak. Kaya naman ang amin pong marubdob na pakikiramay ay ipinapaabot po namin sa pamilya Nepomuceno. Alright, so sa pangalan din po ng aming mga kasama pa dito, si Marky Nardo na nakauwi na kanina, maraming salamat din. At sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa aming programa, maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, kami po ay patuloy na maglilingkod at maghahatid ng serbisyo publiko. Muli po magkarinigan po tayo sa darating na Lunes para po dito sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. God bless everyone. Stay safe and healthy. Mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo.